Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagtataksil, at pagpapatawad? May mga sugat na kayang paghilumin ng panahon, ngunit may mga kirot na tanging ang paghihiganti lamang ang nakapagbibigay lunas. Sabi nila, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung hindi kailanman bumabagsak, kundi yung kayang bumangon mula sa pinakamatinding pagkadapa. Pero paano ka babangon kung ang mismong taong pinangakuan mong makakasama habang buhay ang siyang nagtulak sa'yo sa bangin? Magnanakaw, walang hiya. Ang sigaw ni Doña Corazona Silakbo ay mas malakas pa sa kulog na yumayanig sa buong Hacienda de las Sombras. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Banyuhay na parang mga bubog habang mahigpit niyang yakap ang kanyang sanggol na si Hayo na nag-umpisang umiyak dahil sa takot. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na sala. Sa labas, ang ulan ay walang pakundangang humahampas sa mga bintanang salamin. Sa loob, ang lamig ay hindi mula sa panahon, kundi mula sa mga matang nakatitig sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ni Banyuhay, hindi dahil sa basang damit na suot niya, kundi dahil sa bintang na ipinupukol sa kanya. Hindi po totoo yan, Mama. Halos pabulong na, sabi ni Banyuhay. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kailanman ay hindi ko magagawang nakawan ang sarili kong pamilya. Isang halakhak na puno ng pang-aalipusta ang kumawala sa mga labi ni Doña Corazona. Ang mga diamanteng hikaw nito ay kumikinang sa bawat paggalaw ng kanyang ulo, isang kabalintunaan sa kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Pamilya! Kailan ka pa namin naging pamilya? Isa ka lang hamak na babaeng pinulot ng anak ko sa kung saang lupalop. Ipinakita ng Donya ang isang maliit at bukas na kahon ng alahas. Nawawala ang kwintas na pamana pa sa akin ng aking ina. At ikaw lang ang pumasok sa aking silid kaninang hapon para maglinis. Binaling ni Banyuhay ang kanyang mga mata sa lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang asawa, ang kanyang kalasag. Ngunit ngayon, ang kalasag na dapat sana'y poprotekta sa kanya ay nakayuko lamang. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Klas! Pagmamakaawa ni Banyuhay, ang boses ay basag na. Pakiusap, sabihin mo sa kanila, sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong hindi ko kayang gawin yon. Nag-angat ng tingin si Kalasag. Sa isang saglit, nakita ni Banyuhay ang pamilyar na pagmamahal sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong natabunan ng takot. Takot sa sarili niyang ina. Umiling lamang ito ng marahan. Isang pag-iling na bumasag sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Banyuhay. Ang kanyang pananahimik ang pinakamasakit na pag-amin. Nakita mo na? Muling sumigaw si Doña Corazona, tila nagdiriwang. Kahit ang sarili mong asawa ay hindi ka kayang paniwalaan, mga gwardiya. 2 unipormadong lalaki ang pumasok mula sa pinto. Hindi. Pakiusap, Mama. Huwag po. Umiiyak na, sabi ni Banyuhay. Napaluhod na siya sa malamig na marmol na sahig, habang si Hayo ay humahagulgol sa kanyang mga bisig. Ngunit si Doña Corazona ay walang puso. Kinuha nito ang isang lumang bag na gawa sa katsa mula sa isang katulong at ibinato ito sa paanan ni Banyuhay. Iyan ang mga basura mo. Kunin mo yan at lumayas ka sa pamamahay na ito. Huwag na huwag ka nang babalik pa. Hinawakan ng mga gwardiya ang braso ni Banyuhay at pilit siyang itinayo. Wala na siyang nagawa. Ang kanyang lakas ay naubos na kasabay ng pagguho ng kanyang mga pangarap. Habang kinakaladkad siya palabas, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Kalasag. Isang mukha ng isang duwag na piniling talikuran ang sarili niyang pamilya. Ipinagtulakan siya palabas ng malaking tarangkahan ng hasyenda. Bumagsak si Banyuhay sa maputik na lupa. Ang malakas na ulan
ay agad na bumasa sa kanya at sa kanyang anak. Ang mga ilaw ng mansyon sa kanyang likuran ay tila mga bituing nang-uuyam, napakainit at napakalayo. Doon sa loob ay ang buhay na inakala niyang sa kanya na, ngunit ngayon ay isa na lamang malayong panaginip. Yinakap niya ng mahigpit si Hayo. Sinusubukang protektahan ito mula sa lamig gamit ang sarili niyang katawan. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. Ang sakit, ang galit, ang kawalan ng pag-asa, lahat ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Habang nakatingala sa marangyang bahay na nagtakwil sa kanila, isang binhi ang itinanim sa kanyang puso. Isang binhi na diniligan ng kanyang mga luha at ng maruming putik. Isinusumpa ko. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Babangon ako. Babangon kami ng anak ko. At abalikan ko kayo. Bibilhin ko ang lahat ng ito. Bibilhin ko ang Hacienda de las Sombras at luluhod kayong lahat sa aking harapan. Bigla, isang pares ng mga ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang luma at kinakalawang na kotse ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Unti-unting bumukas ang pinto sa bahagi ng pasahero. Nasilaw siya sa ilaw mula sa loob, ngunit sa gitna ng unos, isang pamilyar at mahinahong boses ang kanyang narinig. Bani anak, isang pares ng kamay, kulubot ngunit mainit ang inilahad sa kanya. Sa gitna ng pinakamatinding unos, minsan ay may isang kamay na aabutin ka. Isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Ngunit ang pag-ahon mula sa pagkakalugmok ay hindi nagtatapos sa isang gabi lamang. Ito ay isang mahabang paglalakbay na puno ng pagtitiis, sakripisyo, at isang pagnanasang hindi namamatay. Ang pagnanasang makabangon at ipamukha sa mundo ang kanilang pagkakamali. Para kay Banyuhay, ang gabi ng pagtataksil ay simula pa lamang ng isang bagong laban. Isang laban para sa kanyang anak at para sa hustisyang matagal nang ipinagkait. Ang kamay na inilahad kay Banyuhay sa gitna ng unos ay pagmamay-ari ni Yaya Ginhawa, ang matandang kasambahay na pinalayas din ni Doña Corazona ilang linggo bago ang insidente. Ang luma nitong kotse ang nagsilbing kanilang kanlungan palayo sa Hacienda de las Sombras, palayo sa gabing sumira sa lahat. Dinala sila ni Yaya Ginhawa sa isang maliit na kwarto sa gilid ng bayan ng Pag-asa, isang lugar na kabaligtaran ng karangyaan ng hacienda. Ang mga dingding ay gawa sa manipis na kahoy at ang bubong na yero ay tumutulo sa tuwing uulan. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, sa piling ni Yaya Ginhawa at ng kanyang anak na si Hayo, nahanap ni Banyuhay ang init na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging mga linggo. Ang mga linggo ay naging mga buwan. Ang sumpa na binitiwan ni Banyuhay noong gabing iyon ay naging panggatong niya sa araw-araw na pakikibaka. Ibinenta niya ang iilang alahas na natira sa kanya mula sa kanyang pagiging dalaga para may panimula sila. Pagkatapos, tinanggap niya ang kahit anong trabahong marangal. Sa umaga, siya ay naglalabada. Para sa mga kapitbahay, ang kanyang mga kamay ay kumakapal at nagkakasugat sa kakatrabaho. Sa tanghali, naghuhugas siya ng mga plato sa isang maliit na karinderya. Tinitiis ang gutom habang naamoy ang pagkain na hindi niya kayang bilhin. At sa hapon, gumagawa siya ng kakanin na itinitinda ni Yaya Ginhawa sa palengke habang siya naman ang nag-aalaga kay Hayo. Gabi-gabi, sa liwanag ng isang maliit na gasera, tinititigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak. Si Hayo ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mga mata ni Kalasag na puno ng takot at ang mapang-uyam na tawa ni Doña Corazona, ang binhi ng paghihiganti sa kanyang puso ay lalong lumalago. Isang gabi, ang kanilang tahimik na paghihirap ay sinubok ng husto. Nilagnat ng mataas si Hayo. Ang maliit na katawan nito ay nanginginig sa ginaw
At ang paghinga ay hirap na hirap. Walang pag-aalinlangan. Binuhat ni Banyuhay ang anak at tumakbo papunta sa pinakamalapit na klinika. May pulmonya po ang bata. Kailangan siyang magamot kaagad, sabi ng doktor. Ang presyo ng mga gamot at ang pagpapaospital ay parang isang malaking pader na biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang kaunting naipon nila ni Yaya Ginhawa ay kulang na kulang. Nagmakaawa siya sa klinika, nakiusap sa mga kapitbahay ngunit wala ni isang nagpahiram. Ang kahirapan ay isang sakit na naglalayo sa'yo maging sa mga taong inaakala mong tutulong sa'yo. Umuwi si Banyuhay, nabagsak ang balikat, yakap ang umiiyak na si Hayo. Pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagluha, napansin niya ang isang makapal na sobre na nakasingit sa ilalim ng kanilang pinto. Hindi ito ordinaryong sulat. Ang papel ay dekalidad at ang pangalan niya ay nakasulat sa formal at magandang pagkakasulat. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay isang sulat at isang manager's check. Ang sulat ay maikli lamang at walang pangalan ng nagpadala. Nakasaad doon na may isang maliit na kumpanya ng teknolohiya na nangangailangan ng agarang puhunan. Ang nagpadala ay naniniwalang may potensyal ang kumpanya, ngunit hindi niya maaaring direktang mamuhunan dito. Inaalok nito kay Banyuhay ang pagkakataon. Ang kasamang tseke ay ang paunang puhunan. Sapat para sa gamot ni Hayo at may kaunting sobra. Napatitig si Banyuhay sa sulat. Ito ba ay isang patibong? Isang malupit na biro ng tadhana? O isang milagro? Sino ang magbibigay ng ganito kalaking halaga sa isang tulad niya? Ngunit habang naririnig niya ang hirap na paghinga ni Hayo, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ito na ang kanyang tanging pag-asa. Isang sugal. Isang sugal na kailangan niyang ipanalo. Kinabukasan, matapos maibili ang gamot ng anak at maihabilin ito kay Yaya Ginhawa, nagtungo si Banyuhay sa isang maliit na bangko sa kabayanan. Dala ang sulat at ang mga papeles na kasama nito. Hinarap niya ang manager. Sa huling sandali, nag-alinlangan siya. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang putik, ang ulan, ang pagtalikod ni Kalasag. Buong tapang niyang kinuha ang panulat at inilagda ang kanyang pangalan. Sa bawat letra, nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating Banyuhay na mahina at palaging umaasa ay namamatay, at isang bagong Banyuhay ang isinisilang, isang babaeng handang gawin ang lahat para sa kanyang anak at para sa kanyang pagbabalik. 5 taon ang lumipas. Sa harap ng matayog na gusali ng Silakbo Global Ventures, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto at isang bota na may mataas na takong ang unang lumabas, tumapak sa sementadong daan ng may bigat at awtoridad. Sumunod na lumabas ang isang babae na nakasuot ng isang mamahaling business suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay may magaang kolorete na nagpapatingkad sa kanyang matalim na mga mata. Wala na ang bakas ng kahirapan at pagmamakaawa. Ang babaeng nakatayo ngayon ay naglalaman ng kapangyarihan, yaman, at isang lamig na nakapagpapayelo. Itinaas niya ang kanyang salamin sa mata at ang kanyang tingin ay direktang nakatuon sa malaking logo ng kumpanya sa itaas ng gusali. Isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya si Banyuhay Salazar at siya ay nagbalik na. Ang ruleta ng tadhana ay mapaglaro. Ang mga nasa itaas, maaaring bumagsak at ang mga dating nasa ibaba, maaaring itaas nang higit pa sa kanilang inaasahan. 5 taon ng katahimikan, 5 taon ng pag-aakalang ang isang masakit na kabanata ay naisara na. Ngunit para sa ilan, ang 5 taon ay sapat na panahon lamang para ihanda ang pinakamatamis at pinakamalamig na paghihiganti. Handa na ba kayong masaksihan
Ang isang pagtutuos na matagal nang dapat mangyari. Nakatayo si Kalasag sa isang sulok ng malawak na conference room. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng kanyang sariling kwelyo. Ang malamig na buga ng aircon ay hindi sapat para palamigin ang init ng tensyon sa loob ng silid. Sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, ang mga board members ng Silakbo Global Ventures ay nakayuko. Iniiwasan ang nag-aapoy na mga mata ng kanyang ina. Mga inutil, wala kayong silbi. Sigaw ni Doña Corazona. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga dingding na salamin. Hinampas niya ang lamesa gamit ang isang folder na puno ng mga numerong pula lahat, mga numerong nagsasabing malapit na silang malugi. Pinagkatiwalaan ko kayo. Ibinigay ko sa inyo ang lahat at ito ang isusukli niyo sa akin. Pagbagsak. 5 taon. 5 taon na niyang pinapanood ang dahan-dahang pagguho ng imperyong ipinagmamalaki ng kanyang ina. Mula nang umalis si Banyuhay, tila may isang sumpa na bumalot sa kanilang pamilya. Ang mga desisyon ni Doña Corazona ay naging padalos-dalos, puno ng galit at pagmamataas. Ang mga dating tapat na kasosyo ay isa-isang umalis. At ngayon, narito sila, nasa bingit ng pagkawala ng lahat. Mama, siguro kung susubukan nating kausapin ang mga bangko. Mahinang sabi ni Kalasag, sinusubukang maging bahagi ng solusyon. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Doña Corazona. Sapat na para patahimikin siya. Manahimik ka, Kalasag. Kung naging matatag ka lang sanang pinuno, hindi tayo aabot sa ganito. Palagi ka na lang mahina. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang sampal. Napayuko na lamang siya. Ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging walang silbi ay muling gumapang sa kanyang pagkatao. Tama ang kanyang ina. Naging mahina siya noon at hanggang ngayon, sa ilalim ng anino nito, ay mahina pa rin siya. Biglang bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang abogado ng kumpanya, si Attorney De Castro, na may dalang isang itim na briefcase. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, na lalong nagpatindi sa kaba sa loob ng silid. Doña Corazona, members of the board, formal na bati nito. Pasensya na sa abala, ngunit mayroon akong mahalagang anunsyo. Umupo ito sa kabilang dulo ng lamesa at binuksan ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento. Sa nakalipas na mga linggo, isang hindi nagpakilalang mamumuhunan ang paunti-unting bumili ng mga shares ng Silakbo Global Ventures sa merkado. At nitong umaga lamang, isang malaking block of shares ang kanyang binili mula sa ating mga minor investors. Dahil dito, huminga ng malalim ang abogado. Ang hindi kilalang mamumuhunan na ito ngayon ang nagmamay-ari ng 51% ng kumpanya. Siya na ang mayorya, siya na ang bagong may-ari. Nanlamig ang buong katawan ni Kalasag. Tila may bumuhos na isang baldeng yelo sa kanyang ulo. Napatingin siya sa kanyang ina na ngayon ay namumutla, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Sino? Sinong demonyo ang gumawa niyan? Hindi sumagot si Attorney De Castro. Sa halip, tumayo ito at naglakad papunta sa pinto. Ayon sa kasunduan, nais niyang ipakilala ang kanyang sarili sa inyong lahat ngayon din bilang bagong CEO at chairperson ng Silakbo Global Ventures. Bumukas ang pinto. Ang unang pumasok ay isang anino. Isang anino ng isang babae na may tindig na puno ng kumpiyansa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa bawat tibok ng puso ni Kalasag. Dahan-dahan siyang lumakad papasok sa liwanag. At ang mundo ni Kalasag ay huminto. Hindi maaari. Ang babaeng nakatayo sa kanilang harapan ay pamilyar, ngunit Zaroven ay estranghero. Ang mukha ay pareho, ang mga matang minsan niyang minahal, ang mga labing minsan niyang hinagkan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nababalutan ngayon ng isang yelo na hindi niya kayang tunawin.
Ang dating init at pagsinta sa mga mata nito ay napalitan ng kawalan ng isang kapangyarihang nakakakilabot. Si Banyuhay. Magandang umaga. Bati ni Banyuhay, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Naglakad siya papunta sa upuang nakalaan para sa pinuno ng lamesa at umupo na para bang doon siya nararapat sa buong buhay niya. Ang mga mata nila ay nagtagpo, 5 taon. Ngunit sa isang tingin na yon, naramdaman ni Kalasag ang lahat ng sakit, lahat ng pagkukulang, lahat ng pagsisisi na tinago niya sa loob ng 5 taon na iyon. Nakita niya sa mga mata nito ang gabing iyon. Ang ulan, ang putik, ang pagtalikod niya. At alam niyang nakikita rin yun ni Banyuhay. Banyuhay! Nanginginig na bulong ni Doña Corazona. Ngumiti si Banyuhay, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Doña Corazona, o dapat ko bang sabihing, Ginang Silakbo? Itinuon niya ang kanyang pansin sa buong board. Bilang inyong bagong CEO, meron akong mga unang kautusan. Huminto siya sandali. Hinayaan ang bawat salita na bumaon. Una, ang posisyon ng pagiging consultant ni Ginang Corazona Silakbo ay tinatanggal ko na. Ngunit dahil sa kanyang matagal na serbisyo sa hasyenda, bibigyan ko siya ng bagong trabaho. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tagapamahala ng mansyon. Ang aking personal na mayordoma. Isang halinghing ng pagkabigla ang kumawala sa mga labi ni Doña Corazona. Ngunit hindi pa tapos si Banyuhay. Binaling nito ang kanyang malamig na mga mata kay Kalasag. At ikaw, Kalasag, bilang dating COO na walang nagawa, kundi panoorin ang pagbagsak ng kumpanya, kailangan mo ng isang trabahong mas babagay sa iyong kakayahan. Mula bukas, ikaw na ang magiging personal driver ko. Ang pagbabalik ay matamis. Ang makita ang mga taong dating umapi sa iyo na ngayon ay nasa ilalim ng iyong mga paa ay isang tagumpay na mahirap ipaliwanag. Ngunit sa likod ng bawat maskara ng kapangyarihan, sa likod ng bawat pader ng galit, ay isang pusong minsan nang nagmahal at nasaktan. At ang pusong yon, gaano man katigas, ay hindi kailanman nakalilimot. Samahan nating muli si Banyuhay sa kanyang pag-upo sa trono ng Hacienda de las Sombras. Ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango ang sumalubong kay Banyuhay pagpasok niya sa Hacienda de las Sombras. Ngunit ngayon, hindi na siya ang babaeng nahihiyang tumapak sa nagniningning na sahig na marmol. Ngayon, pag-aari na niya ang bawat sulok nito. Kasunod niya si Yaya Ginhawa na may ngiti ng tagumpay sa mga labi at si Hayo na ngayon ay isang bibo at malusog na 5 taong gulang na bata. Manghang-mangha sa laki ng kanyang bagong bahay. Wow, Mami! Ang laki-laki naman po dito. Masayang sabi ni Hayo. Ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ngumiti si Banyuhay at ginulo ang buhok ng anak. Lahat ng ito, anak, ay para sa'yo. Mula sa kusina, lumabas si Doña Corazona. Hindi na suot ang kanyang mga eleganteng bestida at alahas. Nakasuot ito ngayon ng simpleng uniforme ng isang mayordoma, isang madilim na damit na lalong nagpatingkad sa kaputlaan at galit sa kanyang mukha. Sa kamay nito ay isang basahan. Maligayang pagbabalik. Ma'am, sabi nito, ang bawat pantig ay puno ng lason. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Banyuhay. Doña Corazona. Simula ngayon, gusto kong makita ang refleksyon ko sa sahig sa sobrang kintab at si Yaya Ginhawa na ang mamamahala sa kusina. Siguraduhin mong matutunan mo kung paano ang tamang pagtimpla ng kapeng gusto ko. Nanginggit-ngit ang mga ngipin ni Doña Corazona, ngunit wala itong nagawa kundi tumango at yumuko. Ang makita ang dating matapobreng Donya na yumuyuko sa harap ni Yaya Ginhawa ay isang tagpong nagbigay ng kakaibang kasiyahan kay Banyuhay. Ito ang simula. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang pang-araw-araw na ritual ng pagpapahirap. Kalasag, ihanda mo ang kotse. Pupunta tayo sa bayan.
Utos niya isang umaga. Walang imik na sumunod si Kalasag. Habang nasa biyahe, sinadya ni Banyuhay na idaan sila sa parke kung saan sila unang nag-date. Sa tabi ng lawa, kung saan unang sinabi ni Kalasag na mahal niya ito. Naaalala mo pa ba ang lugar na ito, Kalasag? Tanong niya. Ang boses ay malamig. Dito mo sinabing ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Dito mo ipinangakong poprotektahan mo ako. Nakakatawa, hindi ba? Nakita niya sa rearview mirror ang paninikip ng panga nito. Ang mga kamay nito sa manibela ay humigpit. Ngunit wala itong sinabi. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ang pinakamasakit na bahagi para kay Banyuhay ay ang mga sandaling kasama nila, si Hayo. Ang bata, sa kanyang kawalang malay, ay tila may natural na pagkahilig kay Kalasag. Isang hapon, nakita ni Hayo si Kalasag na naglilinis ng kotse. Lumapit ito. Kuya driver, bakit po ikaw ang driver ni Mami? Dati po, sabi niya, ang daddy ko daw po ay isang malakas na tao. Natigilan si Kalasag. Dahan-dahan itong lumingon at lumuhod para magpantay sila ng bata. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito, ngunit ang mga mata ay puno ng sakit. Dahil kailangang magtrabaho ni Kuya para sa mami mo. Napanood ni Banyuhay ang eksenang yon mula sa bintana ng kanyang silid. Isang bahagi niya ang natuwa sa kirot na nakikita niya sa mukha ni Kalasag. Ngunit isang bahagi, isang maliit at traidor na bahagi, ang nakaramdam ng awa. Ang paraan ng pagtitig ni Kalasag kay Hayo ay puno ng pangungulila ng isang ama. Dumating ang gabi. Pagkatapos niyang patulugin si Hayo, hindi mapakali si Banyuhay. Nagtungo siya sa dating silid tulugan nila ni Kalasag, na ngayon ay nagsisilbing kanyang opisina sa bahay. Nakatayo sa gitna ng silid, biglang bumuhos ang mga alaala. Ang mga tawanan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon. Ang mga pangakong ibinulong niya sa kanyang tenga sa kalaliman ng gabi. Ang lahat ay bumalik na parang isang alon. At sa unang pagkakataon, mula nang siya ay bumalik, naramdaman ni Banyuhay na siya ay nalulunod. Ang tagumpay ay may lasang abo. Ang paghihiganti ay hindi pala kasing tamis ng kanyang inakala. Oo, nasisiyahan siyang makita ang pagdurusa sa mga mata ni Doña Corazona, ngunit ang makita ang sakit sa mga mata ni Kalasag ay ibang usapan. Ito ay isang sakit na tila may kakambal na kirot sa sarili niyang dibdib. Lumapit siya sa bintana at hinawakan ang malamig na salamin. Dito sila madalas tumayo, magkayakap, habang pinapanood ang paglubog ng araw sa malawak na lupain ng hasyenda. Atin to balang araw, bulong ni Kalasag noon. Ang pamilya natin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. Hindi nagtagal, ang kanyang mga balikat ay nanginginig na sa pigil na pag-iyak. Ibinuhos niya ang lahat. Ang sakit ng pagtataksil, ang hirap ng 5 taon, ang bigat ng pagpapanggap na siya ay matatag, na siya ay isang reynang yaris sa yelo. Sa sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang CEO ng Banyuhay Holdings. Siya lang si Bunny. Si Bunny na iniwan at sinaktan. Hindi niya namalaya na ang pinto ng silid ay bahagyang nakabukas at sa labas, nakatayo si Kalasag. Papunta sana siya sa kusina para uminom ng tubig nang marinig niya ang isang mahinang tunog mula sa loob. At nang sumilip siya, nakita niya ang isang tanawing gumurok sa kanyang puso. Nakita niya ang babaeng mahal niya, nakatalikod, umiiyak nang walang tunog. Ang babaeng nagpakita ng katatagan at galit sa buong araw ay naroon, basag at mag-isa sa dilim. Ang lahat ng galit na nararamdaman ni Kalasag para sa pagmamalupit nito ay biglang naglaho na palitan ng pamilyar na damdamin. Isang pagnanasang yakapin ito, patahanin, at sabihing patawad. Hindi na niya napigilan ang sarili.
Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at humakbang papasok. Ang sahig na kahoy ay gumawa ng isang maliit na ingay. Agad na natigilan si Banyuhay. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Sa isang iglap, ang pader na kanyang itinayo ay muling tumibay. Humarap siya at ang kanyang muka ay muling naging isang maskara ng malamig na awtoridad. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Natigilan si Kalasag sa kanyang paglapit. Nakita mo akong ano?" Putol ni Banyuhay sa sasabihin nito. "Nag-i-inspeksyon ng pag-aari ko? Siguraduhin mong malinis ang lugar na ito bukas. At isa pa." Lumapit siya ng isang hakbang. Ang mga mata ay nagbabaga. "Huwag na huwag mong kalilimutan ang iyong lugar sa pamamahay na ito, driver. Ang pagsisisi ay isang anino na laging kasunod mo. Kahit anong bilis ng iyong takbo, hindi mo ito matatakasan." Para kay Kalasag, ang anino ng kanyang kahinaan, 5 taon na ang nakalipas, ay mas madilim pa kaysa sa anumang gabi. Ngayong nagbalik na ang babaeng sinaktan niya, kasama ang anak na hindi niya nagawang protektahan, paano niya haharapin ang multo ng kanyang nakaraan? Minsan, ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Kailangan itong ipakita sa gawa. Ang mga salitang binitiwan ni Banyuhay, "Huwag mong kalilimutan ang iyong lugar," ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Kalasag habang kinikinis niya ang isang maliit na piraso ng kahoy. Nasa loob siya ng dating bodega na ngayon ay nagsisilbing kanyang maliit na tulugan. Sa liwanag ng isang bombilya, binubuo niyang muli ang isang laruan, isang maliit na kotseng gawa sa kahoy. Ito ang laruang ginawa niya para sana kay Hayo noong ito'y sanggol pa lamang. Bago pa mangyari ang gabing iyon, hindi niya ito naibigay. Itinago ito ni Yaya Ginhawa at isinauli sa kanya ilang araw na ang nakalipas na may kasamang simpleng tanong, "Hindi mo ba tatapusin ang nasimulan mo?" Ang gabing nakita niyang umiiyak si Banyuhay ay gumising sa isang bagay sa loob niya. Ang galit at pagdaramdam sa pagiging alila sa sariling pamamahay ay napalitan ng isang malinaw at matinding realisasyon. Karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Ang bawat utos, ang bawat masasakit na salita mula kay Banyuhay ay parusa sa kanyang kaduwagan. At ang makita ang sakit sa likod ng galit nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang parusa. Kailangan niyang bumawi, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Kinabukasan habang naglalaro si Hayo sa hardin, napansin niyang sira ang gulong ng paborito nitong laruang truck. Walang sino man ang nakakakita. Dahan-dahan siyang lumapit. "Hayo," mahinang tawag niya. Lumingon ang bata, medyo nag-aalangan. "Po, Kuya Driver? Nakita kong sira ang truck mo. Gusto mo bang ayusin ni..." "Kuya?" Nagningning ang mga mata ng bata. Tumango ito ng mabilis. Kinuha ni Kalasag ang laruan at sa loob ng ilang minuto, gamit ang isang maliit na screwdriver mula sa kanyang bulsa, ay naayos niya ito. Ibinigay niya ito pabalik kay Hayo. "Salamat po, Kuya Driver. Ang galing mo!" Masayang sabi ng bata bago tumakbo pabalik sa kanyang paglalaro. Naiwan si Kalasag na nakaluhod sa damuhan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang makitang masaya ang kanyang anak, kahit pa hindi siya nito kilala bilang ama, ay sapat na. Samamantala, si Doña Corazona ay hindi tumitigil sa kanyang sariling mga plano. Ang pagiging mayordoma ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao at hindi niya matanggap na ang isang basura na tulad ni Banyuhay ang ngayon ay nagahari-harian. Ang galit niya ay hindi na lamang para kay Banyuhay, kundi pati na rin sa sarili niyang anak na tila tinatanggap na lang ang kanilang kapalaran. "Ano ka ba? Kalasag. Aso ka ba? Nasunod-sunuran na lang sa amo mo?" Galit na sabi niya isang gabi
habang nag-uusap sila sa kusina. "Mama, tigilan na natin to," sagot ni Kalasag. "Pagod na. Kasalanan natin to. Kasalanan ko." "Walang kasalanan ng mga silakbo," sigaw ng Donya. "Mayroong nasa likod ng babaeng yan. Imposibleng yumaman siya ng mag-isa. Kailangan nating malaman kung sino." Nang walang tulong mula kay Kalasag, gumawa ng sariling hakbang si Doña Corazona. Lihim niyang tinawagan ng isang pribadong investigador na matagal na niyang kilala, isang taong sanay sa maruruming trabaho. "Alamin mo ang lahat tungkol kay Banyuhay Salazar," utos niya sa telepono. "Saan siya kumuha ng pera? Sino ang mga kasosyo niya? Sino ang taong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para gawin ito sa amin? Alamin mo lahat." Ilang araw ang lumipas. Isang malaking business event ang idinaos sa isang 5-star hotel at si Banyuhay, bilang bagong manlalaro sa industriya, ay isa sa mga panauhing pandangal at bilang driver niya, kasama si Kalasag. Habang naghihintay siya sa labas, napansin niya ang isang kilalang buwaya sa negosyo, si Mr. Velasco, na tila may masamang balak habang papalapit sa nagiinom na si Banyuhay. Lasing na ito at ang mga kamay ay nagsisimulang gumapang. Nakita ni Kalasag ang pagkailang sa mukha ni Banyuhay. Walang pag-aalinlangan, bumaba siya ng kotse at pumasok sa venue. "Ma'am, oras na po para umuwi," sabi niya ng may awtoridad. Hinaharangan si Mr. Velasco. "Sino ka para utusan kami? Driver ka lang," sigaw ni Mr. Velasco at itinulak si Kalasag. Ngunit hindi natinag si Kalasag. "Driver niya nga po ako at trabaho kong siguraduhin ang kaligtasan niya." Nainis ang lasing na negosyante at sinuntok si Kalasag sa mukha. Bumagsak si Kalasag sa sahig, ngunit mabilis na nakatayo at hinarap muli ang lalaki para protektahan si Banyuhay na ngayon ay nasa likod na niya. Nagkagulo ang mga tao. Pauwi. Sa loob ng tahimik na kotse, si Banyuhay na mismo ang nag-abot ng panyo sa nagdurugong labi ni Kalasag. "Bakit mo ginawa yon?" tanong niya. Ang boses ay hindi na kasing lamig. "Trabaho ko," simpleng sagot ni Kalasag. Umiling si Banyuhay. "Hindi iyon kasama sa trabaho mo." Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Banyuhay. "Salamat." Isang salita lang, ngunit para kay Kalasag, ito ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman. Pagdating nila sa hacienda, habang ginagamot ni Banyuhay ang sugat ni Kalasag sa kusina, tumunog ang telepono ni Doña Corazona sa kabilang silid. Sinagot niya ito. "May balita na ako," sabi ng investigador sa kabilang linya. "Sino?" Iritableng tanong ng Donya. Hindi simple ang sagot, Donya, pero lahat ng bank records, lahat ng investment trail, lahat ng ebidensya. Iisang pangalan lang ang lumalabas. Isang pangalang matagal mo nang kilala. Huminto ang investigador, tila nagbibigay ng dramatic pause. Apolinario Laon Talon. Nabitiwan ni Doña Corazona ang telepono. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang pangalan ng kanyang pinakamatinding kaaway, ang taong inakala niyang matagal na niyang natalo, ay muling bumabalik para multuhin siya. Sa bawat laro, may mga pyesa at may mga manlalaro. Akala ni Banyuhay, siya ang reyna sa chessboard ng kanyang paghihiganti. Ngunit sa mas malaking laro na hindi niya nakikita, paano kung siya ay isa lamang pyesa, isang sandata sa kamay ng isang mas makapangyarihang manlalaro na may sariling matinding galit. May mga katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil, lalo na kung malaman mong ang tagumpay na inaangkin mo ay hindi pala tunay na sayo. Isang tawag ang natanggap ni Banyuhay kinabukasan, isang boses na formal, at hindi niya kilala ang nasa kabilang linya, nag-aanyaya sa kanya para sa isang kagyat na pagpupulong. Ang address na ibinigay ay sa pinakatuktok ng pinakamatayog na gusali sa Financial District, ang tore ng Laon Talon Corporation. Kumabog ang dibdib ni Banyuhay.
Ang Laon Talon Corp ay isang alamat sa mundo ng negosyo, isang higanteng hindi matinag. Ang may-ari nito, si Apolinario Laon Talon, ay isang taong nababalot ng hiwaga. Bihira itong magpakita sa publiko at kilala sa kanyang pagiging tuso at walang awa sa negosyo. Bakit siya nito ipinatatawag? Puno ng pagtataka. Ngunit alam na hindi niya ito maaaring tanggihan. Naghanda siya. Kalasag, ihanda mo ang kotse. Sabi niya, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. May pupuntahan tayo. Ang biyahe papunta sa tore ay tahimik. Ramdam ni Banyuhay ang mga mata ni Kalasag na sumusulyap sa kanya mula sa rearview mirror, tila nagtatanong. Ngunit nanatili itong tahimik. Simula noong insidente sa hotel, isang hindi maipaliwanag na pagbabago ang nangyari sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na kasing bigat ng dati. Pagdating sa gusali, sinalubong si Banyuhay ng isang assistant na naghatid sa kanya sa isang pribadong elevator. Hanggang dito na lang po ako, ma'am. Hinihintay na po kayo ni Mr. Laon Talon sa kanyang opisina sa penthouse. Ang opisina ni Apolinario Laon Talon ay mas malaki pa sa buong sala ng Hacienda de las Sombras. Ang mga dingding ay gawa sa salamin mula sahig hanggang kisame, nagbibigay ng tanawin ng buong syudad na tila nasa kanyang mga palad. Sa gitna ng lahat, nakatalikod na nakatayo ang isang matangkad na lalaki, nasa mga huling bahagi ng kanyang edad 50, nakatingin sa labas. Miss Salazar, Banyuhay, isang pangalang nangangahulugang metamorphosis. Nagsalita ang lalaki, ang boses ay malalim at makapangyarihan. Dahan-dahan itong humarap at tunay ngang nababagay sa'yo. Si Apolinario Laon Talon ay may presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. May mga guhit na ng karanasan sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila. Mr. Laon Talon, bati ni Banyuhay, pinanatili ang kanyang postura. Isang karangalan. Ngunit, maaari ko bang malaman kung bakit ninyo ako ipinatawag? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Apolinario. Diretsahan, gusto ko ang katangiang yan. Kaya nga kita pinili. Kumunot ang noo ni Banyuhay. Pinili? Para saan? Naglakad si Apolinario papunta sa kanyang malaking mesa at may kinuha mula sa isang drawer, isang luma at medyo kupas na litrato. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Banyuhay. Sa litrato, may dalawang lalaking magkaakbay, mas bata pa, nakangiti. Ang isa ay isang mas batang Apolinario. Ang isa ay ang kanyang ama. Nanlamig si Banyuhay. Anong? Ang ama mo, si Ricardo Salazar, ay hindi lang basta empleyado ng mga silakbo noon. Siya ang aking matalik na kaibigan at kasosyo ko, paliwanag ni Apolinario. Kami ang sabay na bumuo ng konsepto na naging pundasyon ng Silakbo Global Ventures, isang ideya na ninakaw ng isang taong pinagkatiwalaan namin. Ang ama ni Kalasag, sa utos ng kanyang asawa, si Corazona. Tila gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Banyuhay. Nang mamatay ang ama ni Kalasag, ginamit ni Corazona ang lahat ng koneksyon niya para palabasin na sa kanila ang lahat. Itinulak niya palabas ang ama mo. Kinuha ang lahat ng nararapat sa kanya na naging sanhi ng pagkalugi ng inyong pamilya at ng kanyang maagang pagkamatay. At ako naman, ipinatapon niya sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kaso. Dinukot ni Apolinario ang isa pang folder. Ang sulat na natanggap mo 5 taon na ang nakalipas. Ang puhunan sa isang maliit na tech company. Ako ang nagpadala noon. Ako ang pumili sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng mga tamang impormasyon at pagkakataon para palaguin ang perang yon. Dahil nakita ko sa'yo ang parehong apoy na nakita ko sa iyong ama. At nakita ko sa iyo ang perpektong instrumento para sa aking pagbabalik. Napaupo si Banyuhay sa silya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan,
Ang lahat ng gabing walang tulog, ang lahat ng sakripisyo, hindi pala ito dahil sa swerte o sa sarili niyang galing lamang. Ito ay isang plano. Siya ay isang piyesa sa laro ng paghihiganti ng ibang tao. Ang kanyang matamis na pagbabalik ay naging isang kasinungalingan. Bakit? Bakit sa ganitong paraan? Tanong ni ang boses ay nanginginig. Dahil ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig, banyuhay. Sagot ni Apolinario. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na itinago niya ng ilang dekada. At gusto kong maramdaman ni Corazona ang sakit ng pagkawala ng lahat mula sa kamay ng isang taong pinaniniwalaan niyang wala siyang kapantay, ang dugo ng taong una niyang sinaktan. Ikaw. Tumayo siya at muling tumingin sa bintana, tila isang hari na nagmamasid sa kanyang kaharian. Ngayon, nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang kapangyarihan. Tapusin mo na sila, banyuhay. Durugin mo ang natitirang pagkatao ni Corazona. Ibagsak mo sila sa putikang mas malala pa sa pinanggalingan mo. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. Gawin mo o ako mismo ang gagawa sa paraang mas marahas at walang awa. Ang katotohanan ay parang lason. Kapag ito'y pumasok sa iyong sistema, unti-unti nitong sinisira ang lahat ng iyong pinaniniwalaan. Ang paghihiganti ni Banyuhay ay nabahiran na ngayon ng isang mas malalim at mas madilim na kasaysayan. At ang katotohanan ito ang magiging mitya ng isang apoy na susunog sa lahat ng kasinungalingang itinayo sa loob ng maraming taon. Maghanda para sa isang paghaharap na babago sa lahat. Ang biyahe pabalik sa Hacienda de las Sombras ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Banyuhay, na nakaupo sa likuran, ay parang isang estatwang nakatitig sa labas ng bintana, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang isip ay lumilipad. Pinoproseso ang lahat ng kanyang nalaman. Ang kanyang ama, ang pagnanakaw, ang kasinungalingan na naging pundasyon ng yaman ng mga silakbo. Ang paghihiganti niya ngayon ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Para na ring ito sa hustisyang ipinagkait sa kanyang pamilya. Mula sa rearview mirror, nakikita ni Kalasag ang kaguluhan sa mga mata ni Banyuhay. Ang dating lamig ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy ng sakit at matinding galit. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pulong nito, ngunit alam niyang may malaking nagbago. Pagdating sa hacienda, bago pa man niya mapatay ang makina, mabilis na bumaba si Banyuhay. Nagmamadali itong pumasok sa mansyon. Hawak ang folder na ibinigay ni Apolinario na parang isang sandata. Sinundan siya ni Kalasag, puno ng pag-aalala. Naabutan niya ito sa gitna ng sala, nakatayo, nanginginig. Bani, anong problema? Nag-aalalang tanong niya. Humarap si Banyuhay. Ang kanyang mga mata ay namumula, puno ng mga luhang hindi niya pinapakawalan. Sa isang mabilis na galaw, ibinato niya ang folder sa paanan ni Kalasag. Ang mga papel ay kumalat sa makintab na sahig. Tanungin mo ang ina mo kung anong problema. Sigaw niya, ang boses ay basag sa galit at pighati. Tanungin mo siya tungkol sa pamilya ko. Tanungin mo siya kung paano niya itinayo ang imperyong ito sa ibabaw ng mga abo ng mga pangarap ng aking ama. Para kay Kalasag, gumuho ang lahat. Lumuhod siya at pinulot ang mga papel, mga lumang dokumento, mga litrato ng ama ni Banyuhay kasama ang ama niya at isang batang Apolinario, laon-talon. Mga kopya ng orihinal na business proposal. Bawat piraso ng papel ay isang patunay sa isang krimeng matagal nang nakalibing. Hindi totoo to, bulong niya. Ngunit habang binabasa niya, alam niyang totoo ang lahat. Ito ang paliwanag sa lahat. Ang biglaang pagbagsak ng pamilya Salazar noon, ang pagkamuhi ng kanyang ina kay Banyuhay
na tila mas malalim pa sa pagiging mahirap nito. Alam mo ba to, class? Tanong ni Banyuhay. Ang boses ay mas nihiyong, mas mahina na puno ng sakit. Sa loob ng mga taong magkasama tayo, alam mo ba na nabubuhay ka sa isang kasinungalingan na ninakaw mula sa aking pamilya? Umiling si Kalasag. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingala siya kay Banyuhay. Ang muka ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam, Bani. Maniwala ka. Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Ang pag-amin na yon, ang sakit sa mga mata ni Kalasag, ay tila bahagyang nagpatigil sa galit ni Banyuhay. Sa unang pagkakataon, hindi sila ang amo at ang alila. Sila ay dalawang taong parehong biktima ng kasalanan ng nakaraan. Ngunit ang sakit ay mabilis na napalitan ng isang bagong determinasyon sa mukha ni Kalasag. Isang determinasyong hindi pa nakikita ni Banyuhay dati. Tumayo siya. Ang mga papel ay nasa nanginginig niyang mga kamay. Ang kanyang kahinaan ay nawala. Napalitan ng matinding galit na nakadirekta sa iisang tao. Mama! Hindi na siya naghintay ng sagot. Mabilis siyang naglakad. Halos tumakbo. Papunta sa silid ng kanyang ina. Sumunod si Banyuhay sa di kalayuan, nanonood. Binuksan ni Kalasag ang pinto nang walang katok. Naabutan niya si Doña Corazona na nag-aayos ng kanyang mga alahas, tila walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Anong kabastusan ito, Kalasag? Sita nito. Mama, sagutin ninyo ako at gusto kong marinig ang katotohanan. Sabi ni Kalasag. Ang boses ay matigas na parang bato. Inihagis niya ang mga papel sa ibabaw ng kama. Totoo ba to? Ang pamilya Salazar, si Tito Ricardo, ninakaw niyo ba ang lahat sa kanila? Tiningnan ni Doña Corazona ang mga papel at sa isang saglit, nakita ni Kalasag ang takot sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng dati nitong pagmamataas. Saan mo nakuha ang mga basurang yan? Paninira lang yan. Huwag niyo akong gawing tanga, Mama. Nakita ko ang mga ebidensya. Sagutin niyo ako. Lalong lumakas ang boses ni Kalasag. Doon na sumabog si Doña Corazona. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang postura ng isang donya ay nawala. At lumabas ang isang babaeng desperada at sukdulan ng galit. Oo! Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong silid. Oo, ginawa ko. Inagaw ko ang ideya nila. Ginamit ko ang koneksyon ko para makuha ang dapat sanay sa kanila. At alam mo kung bakit. Lumapit ito kay Kalasag. Dinuduro siya. Ginawa ko ang lahat ng yon para sa'yo. Para hindi mo maranasan ang hirap na dinanas ko. Para maibigay sa'yo ang buhay ng isang hari. Lahat ng maruming ginawa ko, lahat ng kasalanang pinasan ko, ginawa ko para sa'yo, Kalasag. Para sa kinabukasan mo. Napaatras si Kalasag, tila nasusuka sa kanyang narinig. Umiling siya. Hindi ko hiningi ito, Mama. Hindi ko hiningi ang isang buhay na ninakaw mula sa pagdurusa ng iba. Ang pagtanggi na yon, mula sa sarili niyang anak ang huling dagok para kay Doña Corazona. Ang kanyang galit ay nawalan na ng direksyon hanggang sa napako ang kanyang tingin sa babaeng nakatayo sa may pintuan, tahimik na nanonood, si Banyuhay. Ang lahat ng puot sa mundo ay tila nagtipon sa mga mata ni Doña Corazona habang nakatitig ito kay Banyuhay. Ikaw, bulong niya na puno ng kamandag. Kinuha mo na ang yaman ko. Ngayon, pati ang anak ko, kinukuha mo na rin sa akin. Humakbang siya papalapit. Ang mga mata ay nanlilisik. Magbabayad ka. Isinusumpa ko, magbabayad ka. Saan nagtatapos ang pagiging isang ina at nagsisimula ang pagiging isang halimaw? Kapag ang isang tao ay nawalan na ng lahat, yaman, kapangyarihan, at higit sa lahat, ang pagmamahal ng sariling anak, ang kanyang isip ay nagiging isang mapanganib na lugar. Ang desperasyon ay isang lason na kayang gawing sandata ang pinakamatinding sakit. Mag-ingat.
Dahil ang isang pusong sinugatan ng malalim ay handang manunog ng buong mundo. Hindi ko hiningi ito, Mama. Ang mga salitang yon, ang mga salita ng sarili niyang anak. Ang mga ito ay mas masakit pa sa sampal. Mas masakit pa sa pagkawala ng kumpanya. Umuulit-ulit ang mga ito sa isipan ni Doña Corazona habang nakaupo siyang mag-isa sa dilim ng kanyang silid na ngayon ay tila isang kulungan. Ang dating reyna ng hasyenda ay isa na lamang anino, isang multo sa sarili niyang dating kaharian. Hindi na siya kumakain, hindi na siya natutulog. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang buhay ay ang puot. Isang dalisay at nag-aalab na puot na nakasentro sa dalawang tao, kay Banyuhay at sa anak nito. Kinuha niya ang isang lumang album ng litrato mula sa kanyang aparador. Binuklat niya ito sa isang pahina kung saan nakangiti ang isang masayang pamilya. Siya, ang kanyang yumaong asawa, at isang batang-batang kalasag na nakasakay sa mga balikat ng ama nito. Perpekto. Ito ang buhay na dapat sanay para sa kanila. Isang buhay na dinungisan at ninakaw. Tingnan mo ang ginawa nila sa atin, mahal ko. Bulong niya sa litrato ng kanyang asawa. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha nito. Bigla, isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang tuyo at walang saya. Sinundan ito ng isang hikbi. Pagkatapos ay isa na namang tawa. Ang kanyang isip ay isang basag na salamin. Nagpapakita ng 1,000 pira-pirasong bersyon ng kanyang pagdurusa. Sa mga sumunod na araw, gumagala siya sa mansyon na parang isang kaluluwang ligaw. Ang mga katulong ay umiiwas sa kanya. Maging si Yaya Ginhawa ay tinitingnan na lamang siya ng may halong awa. Ngunit hindi niya kailangan ng awa. Ang kailangan niya ay hustisya. Ang kailangan niya ay bawiin ang lahat. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng isang florera sa sala, narinig niya ito. Isang tunog na mas masakit pa sa insulto. Tawanan. Nagmumula ito sa hardin. Ang masaya at malakas na halakhak ni Hayo at ang mahinang tawa ni Banyuhay na sumasabay dito. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya silang naghahabulan sa damuhan sa ilalim ng araw. Masaya. Buo. Isang pamilya. Isang pamilyang binuo sa ibabaw ng kanyang mga guho. Sila. Masaya sila. Habang siya ay nagdurusa. Habang ang kanyang anak, ang kanyang kalasag, ay naging alila dahil sa kanila. Iyon na ang huling patak. Ang pighati sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas kalmado, mas tiyak, at mas nakakakilabot. Desisyon. Binitiwan niya ang basahan. Tumalikod siya mula sa bintana at naglakad ng may bagong layunin. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na paggiwang-gawang. Ang mga ito ay tiyak at mabilis. Nagtungo siya sa likurang bahagi ng mansyon, patungo sa lumang bodega, isang lugar na puno ng mga lumang kasangkapan, alikabok, at mga alaala ng nakaraan. Alam niyang naroon ang mga gamit sa paghahardin, at kasama ng mga yon, ang mga lata ng gasolina para sa lawnmower. Walang sino mang nakapansin sa kanya. Ang lahat ay abala sa kanilang mga gawain, habang ang reyna ng dilim ay isinasa katuparan ng kanyang huling desperadong plano. Sa hardin, sa gitna ng kanilang paglalaro, sinipa ni Banyuhay ng mahina ang isang bola. Ngunit sumobra ito sa lakas at gumulong ito ng mabilis. Diretso sa nakabukas na pinto ng bodega. "Mami, kukunin ko lang po." Paalam ni Hayo. At tumakbo ito papasok sa madilim na bodega bago pa man makasagot si Banyuhay. Sa kabilang dako, si Kalasag ay nag-aayos ng isang nabakbak na pintura sa pader ng garahe. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang bodega. Nakita niya ang paggulong ng bola at ang mabilis na pagpasok ni Hayo sa loob. Ngumiti siya. Ang bata ay ang tanging liwanag sa madilim na lugar na yon. Ngunit biglang may naamoy si Kalasag. Isang amoy na pamilyar at mapanganib. Gasolina.
kasabay nito, mula sa siwang sa ilalim ng pinto ng bodega, isang maliit at manipis na usok ang nagsimulang gumapang palabas. Nanlaki ang mga mata ni Kalasag. Binitiwan niya ang kanyang paintbrush. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Hayo. May mga sandali sa ating buhay kung saan ang lahat ng takot, lahat ng pagsisisi, at lahat ng pag-aalinlangan ay nawawala. Napapalitan ito ng isang dalisay na layunin, ang iligtas ang taong mas mahalaga pa sa sarili mong buhay. Sa gitna ng apoy ng galit at pagkawasak, isang pag-ibig ang susubukan, ang pag-ibig ng isang ama. Ito ang sandali ng katubusan, ang sandali kung saan ang isang pangalan ay bibigyan ng tunay na kahulugan. Sunog! Sunog! Ang sigaw ng isang hardinero, ang unang bumasag sa katahimikan ng hapon. Sinundan ito ng sigaw ni Banyuhay, isang sigaw na puno ng purong takot at hindi paniniwala habang nakita niya ang itim na usok na bumubulwak mula sa bodega. Hayo mo. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay nasa loob. Walang pag-iisip, tumakbo siya papunta sa nasusunog na istruktura, ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na pagsabog mula sa loob ang nagpatalsik sa kanya paatras. Ang apoy ay biglang lumaki, nilalamon ang buong bodega na parang isang gutom na halimaw. Anak ko, ang anak ko. Humahagulgol si Banyuhay, sinusubukang tumayo at muling sumugod. Ngunit pinigilan na siya ng mga kasambahay na nagsidatingan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lupa. Ang kanyang puso ay dinudurog sa bawat segundong lumilipas. Ngunit may isang taong hindi nag-atubili. Bago pa man sumabog, si Kalasag ay tumatakbo na. Ang amoy ng gasolina at ang imahe ni Hayo ay sapat na para burahin ang lahat ng takot sa kanyang sistema. Hindi na siya ang duwag na asawa, hindi na siya ang sunod-sunurang anak. Sa sandaling iyon, siya ay isang ama at ang kanyang anak ay nasa panganib. Class! Huwag! Narinig niyang sigaw ni Banyuhay sa likuran niya, ngunit ang boses nito ay tila nagmumula sa malayo. Ginamit niya ang kanyang siko para basagin ang isang maliit na bintana sa gilid ng bodega, sapat para makapasok ang kanyang katawan. Ang init ay sumalubong sa kanya na parang isang pader. Ang usok ay agad na pumuno sa kanyang mga baga na nagpaubo sa kanya ng husto. Ang kanyang mga mata ay lumuluha, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa matinding hapdi. Hayo! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng apoy. Anak, neron ka ba? Sumagot ka. Nagpalingalinga siya sa paligid. Ang mga lumang kasangkapan ay nagliliyab. Ang mga sinag ng apoy ay sumasayaw sa dilim, nagbabanta. Daddy? Isang maliit, nanginginig na boses. Nagmula ito sa ilalim ng isang malaking mesang gawa sa kahoy sa pinakasulok ng bodega. Sinundan ni Kalasag ang boses, tinatabig ang mga nagbabagang debris na humaharang sa kanyang daan. At doon, nakita niya si Hayo, nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, umiiyak sa takot. Hayo, anak! Ang relief na naramdaman ni Kalasag ay agad na napalitan ng panibagong pagkaalarma. Ang kisame sa itaas ng bata ay nagsisimula ng bumigay. Huwag kang matakot, anak. Nandito na si Daddy. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses kahit na ang kanyang puso ay kumakaripas. Mabilis niyang nilapitan ng bata at kinarga ito. Niyakap siya ng mahigpit ni Hayo. Daddy, natatakot po ako. Bulong ng bata sa kanyang leeg. Shh! Ilalabas kita rito. Pangako. Sagot ni Kalasag. Hinalikan ng noo ng anak. Nagsimula siyang maglakad pabalik sa dinaanan niya. Ngunit ang daan ay sarado na ng mga naglalaglagang kahoy. Napatingin siya sa paligid,
Desperadong naghahanap ng ibang labasan. Bawat segundo ay mahalaga. Ang hangin ay paubos na. Ang init ay halos hindi na matiis. Bigla, isang malakas na paglagutok ang narinig niya mula sa itaas. Tumingala siya. Isang malaking biga, isang nasusunog na poste ng kahoy ang bumibigay diretso sa kanilang kinaroroonan. Walang oras para mag-isip. Walang oras para tumakbo. Ang tanging nagawa ni Kalasag ay gumawa ng isang desisyon. Sa isang iglap, niyakap niya ng mahigpit si Hayo, ipinuwesto ang ulo ng bata sa kanyang dibdib at mabilis na tumalikod. Ginamit niya ang kanyang likod. Ginamit niya ang kanyang sarili. Naging isa siyang kalasag. Ang nagbabagang biga ay bumagsak ng may nakabibinging lakas. Naramdaman ni Kalasag ang isang napakatinding sakit, isang bigat na tila dumurog sa kanyang mga buto. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang anak. Naramdaman niyang bumigay ang kanyang mga tuhod at bumagsak sila sa sahig. Si Hayo ay ligtas sa ilalim niya. Sa labas, kasabay ng pagdating ng mga bumbero, isang malaking bahagi ng bubong ng bodega ang tuluyang gumuho. Napaluhod si Banyuhay. Ang huling pag-asa sa kanyang dibdib ay naglaho na parang usok. Nawala na sila, ang kanyang anak at ang lalaking, sa huli, ay tinupad ang kanyang pangalan. Class! Sigaw niya, isang sigaw na naglalaman ng lahat ng sakit, pagsisisi at pagmamahal na itinago niya sa loob ng 5 taon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bumbero ang sumigaw. May nakita kami. Dito, may bata. Mabilis na kumilos ang rescue team. Ilang saglit pa, mula sa isang butas na ginawa nila sa gilid, isang bumbero ang lumabas. Karga ang isang batang puno ng uling ngunit walang malay. Si Hayo, buhay. Isang alon ng pasasalamat ang bumalot kay Banyuhay. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay hindi buo. Yung isa pa, may isa pa sa loob. Sigaw niya sa mga bumbero. Pumasok muli ang mga ito at paglabas nila, dala-dala na nila ang isang stretcher. Nakahiga dito ang isang katawang halos hindi na makilala. Sunog at tuguan. Ngunit para kay Banyuhay, siya pa rin iyon, ang kanyang kalasag. Ang isa sa mga bumbero ay umiling. I'm sorry, ma'am. Masyadong malala. Ginawa namin ang lahat. Kasabay ng pagbagsak ng ulan mula sa langit, gumuho rin ang mundo ni Banyuhay. Sabi nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Ngunit paano kung ang buhay na yon ay nakabitin na lamang sa isang sinulid? Sa abo ng isang trahedya, ano ang natitira? Galit? Pagsisisi? O ang realisasyon na ang paghihiganti ay walang halaga kumpara sa buhay ng isang minamahal? Dito, sa katahimikan ng isang ospital, haharapin ni Banyuhay ang pinakamalaking desisyon ng kanyang puso. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptiko at kalungkutan, ang bumalot kay Banyuhay. Nakaupo siya sa isang upuang plastik sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan na ng simpleng damit pang ospital. Puno pa rin ng bahid ng abo at putik. Sa tabi niya ay si Yaya Ginhawa, tahimik na nagdarasal habang hawak ang kanyang kamay. Si Hayo ay ligtas na. Maliban sa ilang minor burns at sa trauma, sinabi ng mga doktor na magiging maayos din ito. Ngunit si Kalasag ay nasa loob, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang mga salita ng bumbero, ginawa namin ang lahat, ay isang pagkakamali. May mahinang tibok pa silang nakita nang isinakay ito sa ambulansya. Isang milagro, sabi ng mga paramedic. Isang napakaliit na hibla ng pag-asa na pinanghahawakan ngayon ni Banyuhay. Ang bawat beep ng heart monitor na maririnig niya mula sa siwang ng pinto ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Ang bawat pagdaan ng nurse o doktor ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Sa gitna ng kanyang paghihintay, 2 pulis ang lumapit sa kanya. Sa likuran nila,
Nakaposas ay isang babaeng tila anino na lamang ng kanyang dating sarili. Si Doña Corazona. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang mamahaling damit ay sunog at punit-punit. Tumingin ito kay Banyuhay. Walang galit, walang pagmamataas, tanging isang malawak na kawalan. Si Kalasag? Tanong nito. Ang boses ay mahina at basag, halos hindi marinig. Tinitigan siya ni Banyuhay. Ang lahat ng galit na itinago niya sa loob ng 5 taon, ang lahat ng pagnanasang makita itong nagdurusa, lahat ay naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay hindi isang halimaw, kundi isang ina na, sa kanyang kabaliwan, ay maaaring mawalan ng sariling anak. Isang babaeng nawasak dahil sa sarili niyang mga gawa. Hindi niya ito sinagot. Ano pa ang sasabihin niya? Kakasuhan po namin siya ng arson at attempted murder, sabi ng isang pulis kay Banyuhay. Kailangan lang po namin ang formal na salaysay ninyo kapag handa na kayo. Tumango lang si Banyuhay habang inaakay ng mga pulis si Doña Corazona palayo. Lumingon itong muli. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa pagkakataong ito, walang anumang pader sa pagitan nila. Tanging 2 babaeng parehong nagdurusa. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa gitna ng lahat ng sakit, isang salita ang lumabas sa bibig ni Banyuhay. Isang salitang hindi niya inakalang sasabihin kailanman. Pinapatawad na kita. Natigilan si Doña Corazona. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang walang buhay na mga mata bago siya tuluyang kinaladkad palayo ng mga pulis. Para kay Banyuhay, ang mga salitang yon ay hindi para kay Doña Corazona. Iyon ay para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ang nagpalaya sa huling tanikala ng galit na bumibigkis sa kanyang puso. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang paghihiganti ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Ang kapangyarihan ay hindi nagdulot ng kaligayahan. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang lalaking nasa loob ng silid na yon. Ang lalaking isinakripisyo ang lahat para sa kanilang anak. Biglang bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang isang pagod na doktor. Agad na napatayo si Banyuhay. Doc, kumusta po siya? Huminga ng malalim ang doktor. He's a fighter. Sobrang tindi ng mga pinsala niya. 3rd-degree burns, internal injuries. Sa totoo lang, isang milagro na buhay pa siya. The next 24 hours are critical. Nag-stabilize na siya sa ngayon, pero hindi pa tayo nakakasiguro. Nasa kamay na lang talaga ng Diyos. Pinayagan ng doktor si Banyuhay na pumasok para makita si Kalasag. Ang tanawing bumungad sa kanya ay halos dumurog sa kanyang puso. Nakahiga si Kalasag sa gitna ng mga aparato at tubo. Ang katawan ay nababalot ng benda. Ang bahagi ng kanyang mukha na hindi natakpan ay puno ng mga sugat. Ngunit humihinga siya. Ang mahinang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib na sinusundan ng beep ng makina ang pinakamagandang tunog na narinig ni Banyuhay sa buong buhay niya. Lumapit siya sa tabi ng kama at marahang hinawakan ang kamay nito na hindi nababalutan ng benda. Malamig ito. Class! Bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bakit ang tanga mo? Bakit mo ginawa yon? Pinisil niya ang kamay nito. 5 taon. 5 taon akong nagtanim ng galit sa'yo. 5 taon kong pinangarap na makita kang nagdurusa. Pero hindi ganito, Class. Hindi sa ganitong paraan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Gumising ka, pakiusap. Labanan mo yan. Huwag mo kaming iwan ni Hayo. Huwag mo akong iwan. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing pinalaya siya, muli niyang sinabi ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Mahal pa rin kita, Class. Mahal na mahal kita. Nanatili siya roon ng ilang oras, hawak ang kamay nito, bumubulong ng mga alaala at mga pangarap na naudlot. Hanggang sa gitna ng kanyang pagod at pag-iyak,
Naramdaman niya ang isang napakahinang pagpisil sa kanyang kamay. Agad siyang nag-angat ng tingin. Dahan-dahan, napakabagal, ngunit sigurado. Dahan-dahang iminumulat ni Kalasag ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay namamaga at hirap, ngunit nakatingin ang mga ito sa kanya. Ilang sandali itong nakatitig, tila sinusubukang kilalanin kung nasaan siya. At pagkatapos, sa isang boses na halos hangin na lang, isang garalgal na bulong ang lumabas sa mga labi nito. Hayo, ligtas ba ang anak natin? Ang paghilom ay isang prosesong hindi minamadali. Tulad ng isang butong itinanim sa lupang nasunog, kailangan nito ng panahon, pag-aalaga at sikat ng araw upang muling sumibol. Para kina Banyuhay at Kalasag, ang kanilang paghilom ay hindi lamang sa mga sugat ng katawan, kundi pati na rin sa mga sugat ng nakaraan. Dito magsisimula ang isang bagong kabanata, isang kabanatang isusulat hindi ng galit, kundi ng pag-ibig na muling natagpuan. Lumipas ang mga linggo na naging mga buwan. Ang sterile na puti ng ospital ang naging mundo ni na Banyuhay at Kalasag. Si Kalasag ay milagrong nakaligtas. Ang kanyang paggaling ay mabagal at masakit. Puno ng mga operasyon at physical therapy, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa bawat hakbang, sa bawat mahirap na paghinga, naroon si Banyuhay sa kanyang tabi. Hindi na siya ang malamig na CEO. Ang kanyang mga business suit ay napalitan ng mga simpleng damit. Ang kanyang mga araw ay hindi na ginugugol sa mga boardroom, kundi sa pagbabasa ng libro para kay Kalasag, sa pagtulong sa mga nurse na alagaan ito, at sa simpleng pananatili sa kanyang tabi. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Sa mga panahong iyon, natutunan nilang mag-usap muli. Hindi bilang amo at alila, kundi bilang dalawang taong may malalim na pinagsamahan. Naaalala ko pa rin ang gabing yon, Bunny. Sabi ni Kalasag isang hapon, habang tinutulungan siya ni Banyuhay sa kanyang physical therapy, dahan-dahang inaalalayan sa paglakad. Gabi-gabi, napapanaginipan ko ang pagtalikod ko sa'yo. Kung maibabalik ko lang. Shh! Sabi ni Banyuhay, hinawakan ng pisngi nito. May mga peklat na roon mula sa apoy, mga permanenteng paalala ng kanyang sakripisyo. Naiintindihan ko na, Klas, natakot ka, at kasalanan ko rin. Ipinagpilitan ko ang sarili ko sa pamilyang hindi naman ako gusto. Hindi. Mabilis na sagot ni Kalasag. Ang kasalanan lang ay ang naging duwag ako. Ngunit hindi na ngayon, Bani. Hinding-hindi na. Ang kanilang pag-uusap ay naging tulay para paghilumin ang mga sugat ng nakaraan. Si Hayo ay naging bahagi rin ng paggaling ni Kalasag. Sa una, takot ang bata na lumapit sa kanyang ama dahil sa mga benda at peklat. Ngunit sa tulong ni Banyuhay, unti-unti itong nasanay. Hindi nagtagal. Si Hayo na ang laging nagkukwento sa kanyang daddy class, ipinapakita ang kanyang mga drawing at binabasahan ito mula sa kanyang mga paboritong libro. Ang tawa ng bata sa loob ng silid ng ospital ang naging pinakamabisang gamot para sa kanilang lahat. Isang araw, binisita ni Banyuhay si Apolinario Laon-Talon sa opisina nito. Narinig ko ang nangyari. I'm sorry, sabi ng matandang bilyonaryo. Ang kanyang boses ay may bahid ng sinseridad. Salamat sa lahat ng tulong ninyo, Mr. Laon-Talon, sabi ni Banyuhay. Ngunit hanggang dito na lang ako. Ibebenta ko na ang karamihan sa shares ko sa Banyuhay Holdings. Magtitira lang ako ng sapat para makapagsimula kami ulit. Nakita ni Banyuhay ang pagtataka sa mga mata nito. Bakit? Nasa iyo na ang lahat. Ang Silakbo Global. Malapit nang maging iyon ang buo. Ngumiti si Banyuhay, isang ngiting totoo at payapa. Dahil nalaman ko po na hindi pala kapangyarihan o yaman ang gusto ko. Ang gusto ko lang ay isang pamilya, isang tahimik na buhay kasama ang mga taong mahal ko. Tumango si Apolinario, tila naiintindihan. Your father would have been proud of you.
Nang araw na opisyal nang makakalabas si Kalasag sa ospital, habang tinutulungan siya ni Banyuhay na mag-impake, bigla itong huminto at humarap sa kanya. Ang kanyang paglalakad ay hindi pa perpekto, ngunit ang kanyang tindig ay matatag na. Bani, simula niya medyo nahihiya. Wala akong maibibigay sa iyo ngayon. Wala na sa akin ang pangalan ng mga silakbo. Wala akong pera. Ang tanging maiaalok ko sa iyo ay ang sarili ko. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya, sa kabila ng sakit na idinudulot nito sa kanyang mga binti. Mula sa kanyang bulsa, kumuha ito hindi ng isang singsing na diamante, kundi ng isang maliit na singsing na gawa sa tinirintas na damo. Isang bagay na malamang ay ginawa niya mula sa mga halaman sa maliit na hardin ng ospital. Banyuhay Salazar, noon, inalok kita ng isang buhay ng karangyaan na hindi naman pala sa akin. Ngayon, inaalok ko sa iyo ang isang buhay ng pagmamahal. Isang buhay kung saan araw-araw, ipapangako kong magiging kalasag mo at ng anak natin laban sa lahat ng unos. Papakasalan mo ba akong muli? Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa mga pisngi ni Banyuhay. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang galit, tanging pagmamahal na lamang. Oo, bulong niya. Oo, class, pakakasalan kitang muli. Tinulungan niyang tumayo si Kalasag at niyakap niya ito ng mahigpit. Isinuot nito ang singsing na damo sa kanyang daliri. Ito ang pinakamagandang alahas na natanggap niya sa buong buhay niya. Habang magkayakap sila, may isang tanong na pumasok sa isip ni Banyuhay, isang huling buhol na kailangang kalagin para maging buo ang kanilang pagsasama. Humiwalay siya ng bahagya at tumingin sa mga mata ni Kalasag. Mahal kita, class, pero may isa pa tayong kailangang harapin. Ngumiti siya ng may pag-unawa at sinabing, paano na ang mama mo? Ang tunay na pagtatapos ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa nakaraan, kundi ang pagtanggap dito ng may bukas na puso. Ang pagpapatawad ay isang mahabang daan na tinatahak hindi para sa iba, kundi para sa sariling kapayapaan, para sa pamilyang sinubok ng apoy at binuo mula sa abo. Ang huling hakbang ay ang harapin ang anino ng kahapon, hindi na may galit, kundi may pag-unawa. Ito na ang dulo ng ating paglalakbay, ang kabanata ng kanilang bagong simula. 1 taon ang lumipas, ang Hacienda de las Sombras ay naibenta na. Ang Silakbo Global Ventures ay nasa ilalim na ng pamamahala ni Apolinario Laun Talon na muling itinayo ito sa pangalang Salazar Laun Holdings bilang pagkilala sa kanyang yumaong kaibigan. Ang nakaraan ay nailagay na sa ayos, ngunit ang mundo ni Banyuhay at Kalasag ay hindi na umiikot sa mga gusali at korporasyon. Ang kanilang mundo ngayon ay isang maliit at simpleng bahay na nakaharap sa dagat. Isang bahay na puno ng halakhak, amoy ng nilutong pagkain at kapayapaan. Isang hapon, nakaupo si Banyuhay sa kanilang beranda, pinapanood ang mag-ama sa dalampasigan. Si Kalasag, na may mga peklat pa rin sa kanyang likod at braso, ay masaya at malakas na nakikipaghabulan sa 6 na taong gulang na si Hayo. Ang pagtakbo niya ay hindi na perpekto, may bahagyang kimpang, ngunit para kay Banyuhay, ito ang pinakamatikas na lalaki sa buong mundo. Ang dating duwag ay naging isang haligi, ang dating kalasag na basag ay naging isang buo at matatag na pundasyon ng kanilang pamilya. Pumasok si Banyuhay sa loob para maghanda ng merienda nang makita niya ang isang sulat sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Galing ito sa Bureau of Corrections. Alam na niya kung kanino ito galing. Tinawag niya si Kalasag. Magkasama nilang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang piraso ng papel na may sulat kamay na nanginginig at tila hirap na hirap. Kalasag, Banyuhay, hindi ko alam kung paano sisimulan. Walang salita ang sapat para sa lahat ng kasalanan ko. Araw-araw dito sa loob, ang tanging nakikita ko ay ang apoy at ang mukha ng anak at apo ko. Ang pagmamahal ko sa iyo
Kalasag, ay naging isang laso na sumira sa lahat. At sa'yo, Banyuhay, walang kapatawaran ang hinihingi ko dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, ay maisip ninyo ako hindi bilang isang halimaw. Nagmamahal, Corazona. Nagkatinginan sina Banyuhay at Kalasag. Walang nagsalita, ngunit sa kanilang mga mata, pareho sila ng iniisip. Ang galit ay matagal nang napalitan ng awa. Panahon na siguro, mahinang sabi ni Kalasag. Tumango si Banyuhay. Oo, panahon na. Kinabukasan, nagbiyahe silang tatlo sa bilangguan. Sa isang silid na pinaghihiwalayan ng makapal na salamin, muli nilang nakita si Doña Corazona. Ang dati mapagmataas na matriarch ay pumayat, ang kanyang buhok ay halos puti na, at ang kanyang mga mata ay malalim sa lungkot. Nang makita niya sila, lalo na si Hayo, isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang telepono sa kanyang panig. Ganoon din ang ginawa ni Kalasag. Sabi ni Kalasag, ang boses ay puno ng emosyon. Anak, hayop, apo ko. Umiiyak na sabi ni Doña Corazona. Ang kamay ay nakadikit sa salamin, tila sinusubukang abutin sila. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ang lola. Si Hayo, sa kanyang kabataan, ay hindi lubos na naiintindihan ng lahat. Ngunit nakita niya ang pag-iyak ng kanyang lola. Lumapit siya sa salamin at idinikit din ang kanyang maliit na palad, katapat ng kamay ni Doña Corazona. Don't cry na po, Lola. Bati na po tayo. Ang simpleng salita ng isang bata ang tuluyang bumasag sa lahat ng natitirang pader. Ang kanilang pag-uusap ay hindi mahaba. Ngunit sapat na yon. Hindi iyon tungkol sa paglimot, kundi tungkol sa pagtanggap. Hindi na sila bumalik doon bilang mga biktima o bilang mga maniningil, kundi bilang isang pamilyang nagbibigay ng biyaya ng pagpapatawad, isang biyaya na magpapalaya hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kanila. Nang hapong yon, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, magkakasamang naglalakad ang tatlo sa dalampasigan. Si Hayo ay nasa gitna, hawak ang mga kamay ng kanyang mga magulang. Huminto sila at pinanood ang paglubog ng araw sa abot tanaw. Niyakap ni Kalasag si Banyuhay mula sa likuran at ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Salamat, Bani. Para saan? Tanong ni Banyuhay. Sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, sa pagtuturo sa akin kung paano maging isang tunay na kalasag. Ngumiti si Banyuhay at hinawakan ang mga kamay ni Kalasag na nakayakap sa kanya. Tumingin siya sa kanyang mag-ama, sa dagat, sa papalubog na araw. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng paghihirap, lahat ay may dahilan. Dinala sila nito sa sandaling ito. Tapos na ang lahat, class, bulong niya. Umiling si Kalasag. Hinalikan niya ang buhok ni Banyuhay. Hindi. Mahal ko. Ngayon pa lang tayo. Nagsisimula. Mga minamahal naming tagapakinig, ang kwento ni Banyuhay at Kalasag ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad. Ang paghihiganti ay maaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang kapatawaran lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa puso. Ipinakita rin nito na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga pangako, kundi tungkol sa sakripisyo at pagpapatunay sa gawa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Banyuhay, Kalasag at Hayo. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda.
at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.